Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hosea. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mga walang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aben at naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at paulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya ay manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan.
Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yabang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginagawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksiyan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, kaligtaan ng kanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaralin nyo, malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa National Shrine and Minor Basilica of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagkatawag ng yung unang misyon ng 12 apostol. At dito, marami tayong pwedeng matutuhan. Unang-una, ang mga 12 apostol na ito ay nagmula sa mga tao, nagmula sa mundo. Hindi sila pinili ng talagang hustong-husto,
Pero pinili sila ng very random. Nakita, tinawag, pinili. Nakita, tinawag, sumunod. At ano ba yung pagkakaiba, unang-una, ng mga apostol na ito at ng mga disipulo? Maraming disipulo ang ating Panginoong Hesukristo, pero pag sinabi nating apostol, 12 lang ito. Maraming tagasunod ang ating Panginoong Hesukristo, pero yung mga isinugo niya ay 12 lamang. Pag sinabi nating disipulo, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay yung mga tinuturuan. Yung mga tinuturuan, yung mga natututo, nakikinig mula sa ating Panginoong Hesukristo. At marami ang mga disipulo na ito. Pero pag sinabi nating apostol, apostle, meaning one who is sent, ibig sabihin ito yung mga isinugo ng ating Panginoong Hesukristo para magpahayag ng mabuting balita, para magpatuloy ng mga ginagawa niya. Lahat tayo, bilang mga binyagan at bilang mga Kristiyano, lahat tayo ay disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil lahat tayo ay tinatawagan para makinig sa Kanya. Tayo, lahat ay tinatawagan para matuto sa Kanya. Tayo ay mga disipulo. Pero tayong lahat din ay tinatawagan hindi lang para manatiling disipulo, pero eventually, tayo din ay dapat maging mga apostol. Dahil again, bilang mga Kristiyano at bilang mga binyagan, tayong lahat ay tinatawagan para isugo, para maging mga apostol ng Kanyang mabuting balita. At lagi nating tatandaan, since very random at kung sino lang ang makita ng ating Panginoon ay Kanyang tinatawag, ganun din naman yung pagkatawag sa atin. Lahat tayo tinatawag kung nasaan man tayo para magpahayag ng Kanyang mabuting balita. At saan ba nanggaling ito mga apostol ng ating Panginoon? Marami, yung iba mangingisda, yung iba publikano, yung iba mga zilot, kung ano-ano pa, iba't ibang katayuan sa buhay. Pero hindi tiningnan ng Panginoon kung ano yung katayuan nila sa buhay. Dahil ang nakikita ng Panginoon ay kung ano yung nasa puso ng isang tao. At yun yung dahilan kaya niya tinatawag ang kanyang mga apostol. Pero sa gitna ng mga taong ito, hindi lang naman yung mabubuting tao, hindi lang yung mga karapat-dapat yung tinawag niya, pero pati rin yung mga isipin natin at tawagin na rin nating hindi karapat-dapat. In other words, sila yung mga galing sa mundo. Galing sa mundo. At pag sinabi nating mundo, hindi lang naman itong earth yung sinasabi natin. Pag sinabi nating mundo, itong lipunan, itong society. At nandyan yung mga ideology, nandyan yung kasamaan, nandyan yung corruption, lahat ng mabubuti at masasamang bagay. At karamihan sa atin, naghahangad na mapabilang sa mundo na ito. Karamihan sa atin naghahangad na maging bahagi ng mundo na ito. At pag sinabi nating mundo, kahit naman nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, likas na may kasamaan ang mundo. Pero minsan hindi natin nakikita na yung karangyaan at yung kasaganaan na ninanais natin ay bahagi ng mundo. At sino ba namang hindi gugustuhin ang masaganang buhay? Hindi sino ba naman ang hindi magnanais ng marangyang buhay? Pero hindi masama ang mga bagay na ito. Pero lagi nating tandaan na minsan ang masaganang buhay, ang marangyang buhay ay yung nagdadala sa atin papalayo sa Diyos. At yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa na sinasabi dito, ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ang bunga.
Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. At habang dumarami ang kanyang lupain, lalo niyang pinagpapala ang haliging sinasamba nila. Pero ano yung kasunod nun? Marumi ang kanilang puso. Ngayon dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Na ibig sabihin, minsan yung kasaganaan ng buhay, minsan yung karangyaan ng buhay ay yung nagtatanggal sa atin ng ating moral. Yung naglalayo sa atin sa ating Panginoon. Pero ang mga bagay na ito ay nasa mundo, nasa paligid natin, nasa lipunan natin. But at the same time, sa lipunan na ito na punong-puno ng kasamaan, sa mundong ito na punong-puno ng kabuktutan, ay ito ring mundo na ito na pinagkunan ng mga disipulo. Ito ring parehong mundo na ito ay pinagkunan ng mga tinugo ng mga apostol ng ating Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating buhay. Pero sa gitna ng kasamaan ng mundo, sa gitna ng kabuktutan ng mundo, tayo ay tinawag mula sa mundong ito para maging kanyang tagasunod. At ano yung naging unang misyon ng mga apostol? Ano yung naging unang misyon ng mga alagad ng ating Panginoon na kanyang tinawag at sinugo? Sinabi niya, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil, sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng bayan ng Israel. Ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoon dun sa kanyang mga alagad, sa mga apostol, huwag na kayong lumayo. Diyan na kayo sa inyong mga kababayan. Ibig sabihin, simpleng-simple lamang ang ating misyon bilang mga apostol ng Panginoon. Huwag na kayong lumayo. Una kayong magmisyon sa kung nasaan kayo ngayon. Ang una nating misyon, syempre, ay yung hindi malayo sa atin. Walang iba, kundi ang ating pamilya. Huwag na tayong lumayo. Nandiyan lang yung mga unang misyon natin sa ating pamilya, sa ating kapitbahayan, sa ating bayan. Ito yung una nating misyon. 'Di ba? Kung sa ating pamilya mismo, may mga nakakalimot na magsimba. May mga nakakalimot na magkumpisal. May mga nakakalimot na lumapit sa Diyos. Then, baka nandyan na mismo, dyan tayo sinusugo ng ating Panginoon. Yan ang misyon natin. Baka sa mga kapitbahay natin, sa kaibigan natin, sa mga katrabaho natin, huwag na tayong lumayo. Sa mga lugar na yan, sa mga tao na yan, baka nandyan may nakakalimot na sa Diyos. Baka nandyan may nakakalimot na sa simbahan. Baka dyan tayo tinatawag ng Diyos para maging apostol niya. Mga kapatid, sa karanasan ng bayan ng Israel, nagkaroon ng marangyang buhay, masaganang buhay, kaya nawala ng moral. Pero sa parehong bansa at bayan na ito, kinuha ng Diyos, pinili ng Diyos ang kanyang mga disipulo at mga apostol. Ganon din naman sa atin. Sa gitna ng buhay na maraming kasamaan, sa gitna ng mundo at lipunan na hindi makatarungan at punong-puno ng kabuktutan, tayo ay pinili. Tayo ay ginagawa niyang disipulo at mga apostol. At sa gitna ng mundong ito, hindi na tayo kailangang lumayo pa dahil yung misyon natin ay baka yung nasa malapit lang sa atin, baka nasa mismong tahanan natin. Kaya nga sabi sa ating salmong tugunan, hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. At sa pamamagitan nito, tayo ay magiging mga epektibong apostol at disipulo ng ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat.
Mga minamahal kong kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggagalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw lang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.